mayroon kang bagong order. Pakiusap, asikasuhin ito ng mabilis. Ano ang nangyayari? Kahapon, hindi ba ako naghahatid lang ng pagkain at nakasalubong ko ang mga lasing? Imposible. Sa unang pagkakataon, ibinigay ko ito sa isang estranghero. Hindi ako mag-aasawa. Hindi. Ang Ginoong Wu ay isang gulay. Bakit ako magiging balo? Pero nagpipilit ang pamilya Huo na nagustuhan nila ang iyong kapalaran at sila ang pinakamayamang pamilya sa lungsod ng ilog. Paano natin kakayanin na masaktan sila? Iyon ay hindi pa rin nangangahulugan. Kailangan kong isakripisyo ang aking kaligayahan. Sutang, tumigil ka dyan. Miss, may kailangan ka ba sa akin? Noong una, ang pamilya Lin ay tumustos sa iyong pag-aaral. At ang iyong pipi na ama, nangako, na magtrabaho para sa aming pamilya, tulad ng isang alilang hayop, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay upang bayaran ang utang na loob. Nakahanap ako ng mapapangasawa para sa iyo. Isaalang-alang mo itong iyong bayad. Miss, pero kailangan ko pa ring alagaan ang aking ama. Hindi pa ako gustong mag-asawa. Hindi iyan nakasalalay sa iyo. Mga bantay, dalhin ninyo siya. Ayaw kong magpakasal. Tang-er, saan ka pupunta? Ang iyong ama ang nagpabigat sa iyo. Kung hindi dahil sa aking mga binti. Tatay, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong magpakasal sa pamilyang iyon, hindi mo na kailangang maglingkod sa kanila. Ang iyong mga binti, magkakaroon tayo ng pera para gamutin ang mga ito, makatitiyak ka. Ito ay isang magandang bagay. Bilisan mo at umalis. Tungkol sa proxy marriage, itago mo ito hanggang sa iyong libingan. Kung hindi, ang iyong ama ay mamamatay. Ang pamilya Huo talaga ay isang nangungunang mayamang pamilya. Kahit ang mga tagapaglingkod ay napakasopistikado. Kumusta, Ginang? Kumusta? Pagbati, binibining ginang. Dito po, paki. Ang gwapong lalaking ito, bakit siya pamilyar? Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Titigil na akong mag-isip tungkol doon. Baka nakita ko siya sa ilang magazine. Alam kong si Lin Xiaoxiao ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa magpakasal. May nakatagong dahilan iyan, kaya siya ay gulay. Mabuti ang gulay. Hindi na kailangan alagaan siya, hindi loloko, hindi magiging marahas. Promosyon, yaman, at patay na asawa ang tatlong malaking kaligayahan sa buhay. Nakuha ko silang lahat ng sabay. Ikaw siguro si Lolo Huo. Mabuti, mukha kang marangal. Masaya ang iyong mukha. Nagpakasal ka kay Ziken, kaya ikaw ay aking manugang na babae. Dito, tingnan mo ang regalo ni Lolo para sa pagpapalit ng address. Kaya pala sila ang pinakamayamang pamilya. Sobra naman ito. Sa presyo ng ginto ngayon, yayaman ako agad. Taga mahirap nga. Hindi nakakita ng mundo. Walang kahit anong bakas ng pagiging binibini sa kanyang asal. Alam kong ang tubig ng mayayaman ay hindi ganoon kadaling lampasan. Itong masamang matandang bruha, magaling akong humawak sa kanya. Lolo, alam ko na mababa ang aking estado. Ang makapag-asawa kay Ginoong Huo ay aking biyaya na. Ako ay hindi nangangahas na maging gahaman. Jiang Ma, si Xiao Xiao ay aming Huo na pamilya sa tamang kasal na batang ginang. Hindi ko papayagan ang sino man na magchismis tungkol sa kanya. Bakit? Ang binatang pinagsilbihan ko ng matagal ay ibinigay lang sa iba. Dito, sa card na ito, may pera. Kunin mo at gastusin ayon sa gusto mo. Isang mga pera. Iyon ba ang daang milyon na iniisip ko? Lolo, sobra ito. Sobra, hindi. Nagpakasal ka kay Zichen.
Kaya miyembro ka na ng pamilya Huo. Ang pamilya Huo ay walang ibang marami, pero marami kaming pera. Gastusin mo ng malaya. Kapag naubos, bibigyan ka pa ni Lolo. Sa kabaitan ni Lolo Huo, ang pagkuha sa aking ama para sa komportabling pagtanda ay abot kamay. Lolo, makatitiyak ka, siguradong aalagaan ko ng mabuti si Zichen. Mabuti. Hindi ba sinabi ng master na ilagay si Ziken sa Zijing Club Room 888? At pakasalan, ang isang babae na may tugmang birth chart ay magigising si Zichen? Bakit si Ziken wala pa ring senyales ng paggising kahit kaunti? Ziken, kumalaw si Ziken. Mukhang niloloko ako ng mga lumang mata ko. Xiao. Sa ganitong kalagayan ni Zichen, gusto mo pa ring mag-asawa sa pamilya. Marami ka talagang tiniis. Butler, ilipat ang 2 villa sa ilalim ng aking pangalan sa Batang Ginang din. Opo. Dalawang villa sa Cloud City, bawat isa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyon. 2 sa mga iyon ay mahal na mahal kita. Mayaman ako. Magandang umaga, mahal. Anong ingay yan? Mrs. Zhang, Oras na para sa masahe ng batang Panginoon. Maaari ka bang lumabas sandali? masahe? Ah, tama. Nasa koma na si Huo Zichen ngayon. Nakuha ko lang lahat ng mga benepisyo na iyon mula kay Lolo. Pumayag akong alagaan si Mr. Huo, kaya sa tingin ko hindi ko pwedeng walang gawin. Mrs. Zhang, dahil ikaw ang nagmamasahe, hayaan mo akong manood at matuto. Talagang nawawalan na ng bait ang matandang iyon. May babae mula sa labas? Paano niya aalagaan ang batang Panginoon gaya ng ginagawa ko? Ah, may mga tao. Nandito lang sila para magdala ng swerte. Hindi naman talaga nila iniisip na sila ang may bahay ng bahay, di ba? Oras na para manghuli. Sinabi ni Lolo, ako ang legal na asawa ni Huo Zichen. Ang pag-aalaga sa kanya ay wala sa usapin ng ilang tao na. O gusto mo bang sabihin muna kay Lolo? Hindi na kailangan. Kung gusto mong matuto, tuturuan kita. Binibini, nakuha mo ba? Simulan mo ng imasahe ang batang Panginoon at kukuha ako ng tubig. Panginoon, bilis. Ang batang ginang pilit na minasahe ang batang Panginoon ng basta-basta. Mali lahat ng kanyang teknik. Hindi ko siya napigilan. Ah, sa ganitong bilis, ang katawan ng batang Panginoon masisira dahil sa kanya. Ay naku, paulit-ulit ko ngang sinasabi sa binibini. Ngunit sinabi niya na siya mismo ang may bahay ng bahay na ito. Wala akong nagawa kundi Ginoo. Matandang Ginoo, ang masahing teknik ng binibini ay napaka-standard. Makikita na nagpractice siya ng mabuti. Mabuting anak, pinaghirapan mo. Tama si Lolo tungkol sa iyo. Paano nangyari iyon? Zhangma? Hindi ka ba kumukuha ng tubig? Bakit ka late umuwi? At dinala mo si Lolo dito? Matandang Ginoo, ako, nag-aalala lang ako sa binatang amo. Hindi ko inaasahan na ang binibini ay nag-aral ng nursing. Nagkamali ako. Sa susunod, huwag kang gumawa ng eksena sa wala. Oo. Naiintindihan ko. Matandang Ginoo. Xiao, napaka-dedikado mo sa pag-aalaga kay Zichen. Nakikita ni Lolo ang lahat. Katiwala, ilipat mo ang isa pang 30 milyon kay Xiao para gastusin ayon sa kanyang nais. Salamat, Lolo. Kung hindi ako madalas mamasahe sa nasugatan na binti ng tatay ko, mabibiktima ako ng daya niya.
Oy, Sutang, walang nakaalam tungkol sa kapalit na kasal. Tama, kumilos ka ng maayos. Tandaan mo, nasa kamay ko pa rin ang tatay mo. alam ko. Hindi ko kailangan na paalalahanan mo ako. Hintayin mo ako dito. Hayaan mo akong tingnan pa ang mga bagay-bagay at ilalayo kita mula rito. Umalis dito? Saan ka pupunta? Zichen, gising ka na. Lolo, Mabuti. Buti na lang gising ka na. Hindi pwede. Nagising na lang ang mister kong halaman? Ibig ba sabihin simula ngayon, ako? Hindi na pwedeng gawin ang gusto ko. Zichen, ito si Xiao Xiao. Siya ang iyong. Lolo, hindi mo na kailangan ipakilala siya. Alam ko na. Alam niya? Anong ibig sabihin nun? Sa totoo lang, ilang araw bago ako nagising, may malay na ako. Lahat ng sinabi mo, narinig ko lahat. Ano? Asawa, parang hindi ka masaya. Paano? Paano naman nangyari yun? Baka naman, hindi makaangat at yumaman, kaya nalungkot ka na hindi namatay ang asawa mo. Naalala pa niya yun? Noong ginagawa ko siyang bulahan, naramdaman ba niya? Ay, misunderstanding. Lahat yan, misunderstanding. Mahal, nauuhaw ka ba? Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Oh, maestro, gising ka na sa wakas. Ang binibini ay napakadelikada. Paano siya makakapag-alaga ng iba? Ay naku, lahat ng pagsisikap ko sa mga nakaraang araw, pag-aalaga sa iyo. Sa wakas ay may bunga, gising ka na? Doktor, pakisuri siya. Sino ang nag-aalaga sa kanya nitong mga nakaraang araw? Ako. Bago pa nagising ang pasyente, mayroon bang anumang abnormalidad? Nabulunan ba siya noong pinainom mo siya ng tubig? At ginagawa mo ba ang pagmamasahe sa kanyang mga paa at kamay? Hindi ko talaga napansin yon. Minsan ay nanginginig ang kanyang daliri. Madalas siyang uminom ng kaunting tubig. Hindi siya nabulunan. Regular na minamasahe ang kanyang mga paa at kamay. Huling ginawa kagabi ng alas 10. Binabati kita. Normal ang vital signs ng pasyente. Wala siyang pinagkaiba sa isang malusog na tao. Salamat, Doktor. Xiao, tama si Lolo tungkol sa iyo. Zichen, si Xiao ay talagang isang mabait at inosenteng babae. Ang motto ng ating pamilya, that ay laging makinig sa iyong asawa. Simula ngayon, kahit anong sabihin ni Xiao, sundin. Tama. Ang iyong mga bank card ay dapat din pamahalaan ni Xiao. Lolo, hindi. Wala akong alam sa pera. Nauuhaw ako. Mag-usap kayo. Zichen, sa ugali mo, hindi ka makakahanap ng asawa kahit kailan. Si Xiao ay mabuting babae. Dapat mong tratuhin siya ng tapat. Lolo, sa tingin ko, pinakasalan niya ako. Sana mamatay ako ng maaga. Ijo para makuha ang aking ari-arian. Linawin ko lang, hindi ako makikipag-divorce. Pero, depende kung karapat dapat siya sa aking panghabang buhay na pangako. What? Matigas ang ulo. Para akong akitin at umasenso. Ang galing mo talaga. Ako. Tigil mo na. Huwag mong sayangin ang effort mo. Wala akong nararamdaman sa'yo. Anong sinasabi mo? Ano ang sinabi ni Lolo sa'yo? Alam na alam natin yan. Huwag kang magpanggap. Ito ba ang ibig mong sabihin? Alam kong laban ka talaga diyan. Bigla ang pagkakaroon ng asawa. Pwede tayong magpanggap na mag-asawa. Sa harap ni Lolo, gagawis ko ang role ko. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, sa pagitan lang nating dalawa, walang ibang makakaalam. Kaya mali ang pagkakaintindi ko sa kanya? Iyon ba talaga ang iniisip mo? Manatili sa pamilya ko at kumita ng 2 sahod ng walang ginagawa. Saan pa ako makakahanap ng ganoong magandang deal? Siyempre, selyuhan na natin. Tulog na. Ipis. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ito'y
Talagang matitigas na abs. Gaano ka pa ba hahawak? Pasensya na, pasensya na. Ang sarap ng pakiramdam. Oras na para matulog. Amo, Sino ka? amo. Ako po. Jiang Ma. Jiang Ma. Bakit ka naman nag-ayos ng ganyan? Amo, kagaling mo lang. Hindi ka pa okay. Hayaan mo akong magpakain sa'yo. Hindi. Oh, amo, huwag kang mahiya. Anong nangyayari dito? Amo, lalamig ang lugaw kung hindi mo kakainin ngayon. Ako ang nag-aalaga sa iyo. Tungkulin ko ito bilang kasambahay. Buksan mo ang iyong bibig. Jiang Ma, ilapag mo ang lugaw. Jiang Ma, gawin mo na ang iyong trabaho. Si Zichen na lang ang iinom. Oh, Madam Kagabi, paano ang tulog mo? Muntik ko nang makalimutan kung hindi mo nabanggit. May patay na ipis kagabi. Tinakot ako nito. Sobra. Hindi ako nakatulog ng maayos sa kalagitnaan ng gabi. Dapat kang mag-ingat. Oh, sa gabi. Ang daming lamok at insekto. Alam ko na gawa mo iyan. Oh, at Jiang Ma, ang amo ay may asawa na. Ang pag-aalaga sa kanya. Huwag mo nang pakialaman. Madam, ikaw naman ay isang binibini mula sa magandang pamilya. Paano ka makakapag-alaga ng iba? Ang bigat ng trabaho. Ako na ang bahala. Si Zichen ay asawa ko. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Hindi mo dapat sabihin sa akin iyan. Ano, ikaw ba gustong maging may bahay ng pamilya ko? Ako. Mula ngayon, ang mga bagay-bagay ng pamilya Huo ay desisyon ng madam. Opo. Zichen, hayaan mo akong magpakain sa'yo. Nakatingin si Lolo. Jiang Ma, anong ibig mong sabihin? Oh, Madam Pasensya. Nadulas ang kamay ko. Tumigil ka diyan. Madam, ganyan ka ba kaliit? Sinabi ko na hindi ko sinasadya. Tsaka, isa lang naman itong pangit na pintura. Bakit mo ginagawang malaking issue? Yung painting ko. Ikaw, matandang bruha. Sawa na ako sa iyo. Right ka lang na nagdadala ng swerte. At akala mo espesyal ka. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Pwede bang huwag kang magalit, binibini? Mali ako. Binibini, bilis. Anong nangyayari? Imposible. Yung ganitong klaseng panloloko effective pa. Sa edad niya. Natutunan ni Jiang Ma iyon. Oh, Ginoo. Akala niya dahil binibini siya, pwede na siyang manakit ng tao. Kahit isa lang akong katulong, hindi niya ako dapat bastusin ng ganito. Ginoo, makatuwiran kang tao. Nakikiusap ako. Ipaglaban mo ako. Lumabas ka. Narinig mo iyon? Sinabi ng Ginoo na lumabas ka. Ikaw ang sinasabi ko. Opo, Ginoo. Ibig mong sabihin, sadya niyang sinira sarili niyang painting para lang turuan ka ng leksyon? Kung anong klaseng tao siya, mas kilala ko pa sa iyo. Ngayon, kusang aalis ka ba? O kailangan kitang sipain palabas? Ginoo, mali ako. Patawarin mo ako. Pakiusap. Dahil sa mga taon ko sa pamilya Huo, sa mahabang paglilingkod ko, Tama na. Hindi ka na kailangan dito. Trabaho ka na lang sa likod bahay. Kung magdadala ka pa ng gulo, huwag mong sisihin kung hindi ko na maalala ang samahan natin bilang amo at utusan. Akala ko magkakamali ka ng pagkakaintindi sa akin. Ganun ba kababaw na taktika at akala niya maloloko ako?
Zichen, nakikita kong magkasundo kayo. Paano kung pumili tayo ng magandang araw at magdaos ng kasal para ihayag ang pagkatao ni Xiao Xiao sa publiko? Ipahayag, tapos, ang pagkatao ko bilang kapalit na bride malalaman ng lahat. Kung papayag ako, baka maging sobrang yabang niya. Pero sa una, nagkasundo tayo sa isang kooperasyon. Bigyan siya ng pagkakakilanlan. Ayos lang. Well, Hindi. nagmamadali siyang magpaliwanag. Tama. Hindi rin naman kailangan, sa tingin ko. Imahinasyon ko lang ba? O ako lang ba ang nakakaramdam? Mukha siyang galit na galit. Tatay, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Maayos ang pagkain. Maayos ang pamumuhay. Sa sandaling magkaroon ako ng pagkakataon. Babalikan kita. Eddie, gumaan ang loob ko. Pero Tangtang, tungkol sa paghalili mo sa binibini, huwag mong hayaang malaman ng kahit sino. Nakuha mo ba? Umhom. Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ikaw, sino ang kausap mo sa telepono? Hindi. Wala. Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi ba siya? Narinig iyon? Sinusubukan niya ako. May konsensya ka? Kung sino ang aking tinatawagan ay walang kinalaman sa iyo, Mr. Huo. Baka naman. Gusto mo ako? Huwag kang mag-assume. Ang mga taong may gusto sa akin mula rito hanggang doon. Paano ko magugustuhan ang isang tulad mo? Masyado kang nanonood ng maraming mga dramang romansa ng CEO. Akala mo ba lahat ng babae sa mundo ay ganyan kababaw? Nagpapakatanga sa kahit sinong lalaki? Ikaw, may gusto ka bang iba? Ako. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka tumatanggi na ilantad ang iyong pagkakakilanlan. Kaya, may iba kang tao. Ah. Putulin mo ang ugnayan sa mga kahina-hinalang lalaki diyan. Ako, Huo Tsiken, ay walang ugali ng pagbabahagi ng asawa sa iba. Ano bang pinagsasabi mo? Lolo, subukan mo ito. Si. Ang manugang ko ang pinakamatamis. Mas mabuti kaysa sa iba. Komportable ka ba dito? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Lolo. Oo naman, napakabuti ni Lolo sa akin. Sana nga pwede ako dito na tumira forever. Baliw na babae, ang lugar na ito ay iyong tahanan. Pwede kang tumira dito forever kung gusto mo. Wumhum. Siya nga pala, tungkol sa nangyari kahapon, naloko ka, di ba? Hindi naman. Isang painting lang naman iyon. Hindi pwede iyon. Pagkatapos ng hapunan, isasama ka ni Lolo sa mall. Bumili ka ng kahit anong gusto mo, Lolo. Bibilhin lahat para sa'yo. Salamat, Lolo. Si Lolo ang pinakamabuti sa akin. Tara na. Ginoong Binibini Mai, mahalaga akong sasabihin sa iyo. Kahit mali siya, hindi mo dapat siya pintasan. Ginoong Binibini, naloko ka na talaga. Hindi siya si Lin Xiao Xiao. Anong sinabi mo? Maligayang pagdating, Lolo Huo, maligayang pagdating, Binibini. Ilabas ang pinakabagong season, lahat-lahat. Halika. Tingnan mo. Kung ano ang gusto mo, piliin mo. Pumili ka lang. Si Lolo ang magbabayad. Lolo, sobra naman ito. Kung malaman ni Lolo na peke lang ako. Hindi sobra. Ang manugang ko nararapat sa pinakamabuti. Ginoong Wo, nalaman ko na. Ayon sa records, ang asawa mo ngayon ay si Sutang. Siya ay anak ng katulong ng pamilya Lin. Sutang. Kapalit na kasal. Buti. Napakabuti. Ang pagbiling ito ay umabot sa 32 million. Ito, I swipe mo ang card.
Ang asim ng mukha. Sino naman ang nanggagalit sa kanya ngayon? Ikaw? Mahal, anong ginagawa mo dito? Uhaw ka ba? Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Lolo, kailangan ko siyang kausapin. Sige, mag-usap kayo. Nagkukunwari ka pa. Tingnan natin hanggang kailan ka magtatagal. Nakakaloka ang tingin ng mga mata mo. Sino naman ang nagpagalit sa'yo ngayon? Sabihin mo sa akin, Paano ko malalaman? mayroon ka bang iba na itinatago mo sa akin? Anong ibig sabihin niya? Baka ang kasal na kapalit ay natuklasan na. Hindi maaari. Paano ako nagkamali? Ipaliwanag mo, to, sa akin. Ano, to? Sa lahat ng oras na ito, pinagloloko mo ako. Sutang, Pasensya na. Pero ang injury sa binti ng tatay ko ay nangangailangan ng pera agad. Wala akong pagpipilian kundi ang pumayag kay Miss Lane. tama na. Tigil mo na ang pag-iyak. Pinakasalan niya ako sa ilalim ng panlilinlang, ginawa akong tanga. Hindi ba dapat akong magalit? Bakit? Kapag nakikita ko siyang umiiyak, napapalambot ako? Pasensya na. Mali ang ginawa kong lokohin ka. Ang perang ibinigay sa akin ni Lolo, wala akong nagalaw kahit isang sentimo. Ang mga mamahaling bagay. Ibinalik ko sa iyo nang hindi ginagalaw. Bakit siya parang mas api kaysa sa akin? Ako ang biktima dito. Pasensya na. Kung hindi mo pa kayang tanggapin ito, saka tayo maghiwalay. Diborsyo. Sutang. Nag-iisip ka ba nito sa buong panahon? Ikaw, hindi mo ba alam na ako ay isang kapalit na nobya? Hindi ako sumasang-ayon. Ang diborsyong ito ay hindi mapag-usapan. Kahit ano ang tawag mo sa sarili mo, kahit ano ang iyong pagkakakilanlan, ikaw ay ang kinikilalang manugang na babae ng pamilyang Huo. Lolo, Ang taong pinakasalan mo ay siya, hindi ang kanyang pagkakakilanlan. Ang sinabi mo kanina, narinig lahat ni Lolo. Huwag kang mag-alala, hindi ito kasalanan mo. Paano ka nangahas magsalita tungkol sa asawa mo? Kung hindi dahil sa kanya, ikaw ay nakahiga pa rin sa kama. Lolo, pero talaga dinaya ko kayo. Sutang. Ako. Anong problema sa akin? Ayos lang ako kanina. Ngayon, anong problema? Sutang. Talaga kang. Pahanga ako. Buntis ako. Ito. Paano nangyari iyon? Paano naging ganun? Isang beses lang. Paano naging nagkataon? Gaya ng inaakala ko. Iniisip mo pa rin kung paano mo ako lolokohin, di ba? Ito, kasalanan ko. Kung hindi mo ito matatanggap, magdiborsyo tayo. Diborsyo? Nagmamadali kang tumakas kasama ang kasabwat mo? Lilipad kayo ng magkasama? Wood Sishin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Lolo? Anong nangyari? Maayos naman ang lahat. Bakit siya nahulog? Anong sabi ng doktor? Ito. Ano ito? Lolo? Ito. Ito ay Lolo, pasensya na. Ang batang ito. buntis siya. Magiging lolo na ako sa tuhod. Ikaw, masamang bata. Bakit ka nakatayo diyan? Buntis ang asawa mo. Bilisan mo at tulungan siya. Nakatayo diyan parang poste. Hoy, matandang Zhang. Sabihin ko sa iyo, magkakaroon ako ng apo sa tuhod na lalaki. Bilisan mo at bakantehin ang aking villa sa bundok. Gawin itong magagamit at gawin itong amusement park. Lolo, sa totoo lang, itong bata. Oo nga, kulayan ito ng pink. Lolo, pwede ba? Pwede. Isang villa, isang isla, isang private jet. Ibibigay ko lahat ito sa apo ko. Manugang
Hindi kailangang kabahan. Oo nga. Kailangan nating pangalanan ang bata. Kailangan kong tingnan ang punong angkan. Tingnan kung anong karakter ng henerasyon ang ginagamit nila. Lolo, Kumusta, Master Lee? Oh, ako ito. pupunta ako para ipaliwanag kay Lolo. Anong ginagawa mo? Pupunta ako para ipaliwanag kay Lolo. Ipaliwanag ang ano? Para lang umasa siya nang walang saysay? Kung ganun, ano ang gagawin natin? Hayaan na lang. Imposible, nakilala niya iyon. Maaaring mayroon siyang pagkahumaling sa pagiging kornudo o kung ano. Iwaksi mo ang mga nakakabaliw na kaisipan. Matanda na si Lolo. Mahina ang puso niya. Ayaw ko lang na masyado siyang malungkot. Ako ang pinakamayamang tao at kailangan kong palakihin ang anak ng iba. Mas mabuti pang hindi ko malaman kung sino ang iresponsableng gago na iyon. Kung hindi, personal ko siyang dadalhin sa Pasipiko at ipapakain sa mga pating. Ikaw ayos ka lang. Sino ang tunay na ama ng bata? Malamang patay na. Anong ginagawa mo? Uuwi na ako. Jiangma, dalhin mo ang sabaw na pampalakas. Ayan na. Pakinga po, Ginoo. Para kay Tangtang. Ginoo, anong ginagawa ninyo? Buntis si Tangtang. Magiging lolo na ako sa tuhod. Buntis? Uy, nangungunang nutritionist, guro sa prenatal, lahat para sa asawa ng apo ko, handa na ba lahat? Lolo, sobra na ito. At ang masahista, psikologo, handa na bang schedule? Siya. Saka pala, kamakailan sa Yuxiang Tower may bagong chef, Ziken. Isama si Tangtang para subukan. Lolo. Huwag mo siyang istorbohin. Tara na. Si, Umhum. Maestro Zhao, nandito ka pala. Itong babaeng ito, bakit siya kamukhang kamukha ng henyong pintor na iyon noong araw? Maestro Zhao, ano ang tinitingnan mo? Wala, malamang nagkakamali ako. Maestro Zhao, dito po. Siya. Tatawag lang ako. Mauna ka na. Sutang. Lin Xiaoxiao. Shuhui. Ang liit ng mundo. Bakit kailangan ko pang makasalubong ang dalawang ito? Oh, ikaw nga talaga. Akala ko namamalikmata lang ako. Yu Xianglu, ang ganitong lugar, makakapasok ba ang tulad mong probinsyana? Hindi ba ito dahil sa'yo? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Yung pagpapalit kasal, walang sablay, di ba? Binabalaan kita. Nasa akin pa rin ang tatay mo. Hindi ko kailangan ang paalala mo. Xiao, ano bang sinasabi mo? Oh, hindi mo pa alam. Itong ex-girlfriend mo, nagpakasal sa isang gulay para sa pera. Ano? Sutang, noong una kasama niya ako, lagi niyang sinasabi maging independyente, maging sapat sa sarili. Pero ngayon, para sa pera, nagpakasal siya sa isang gulay. Talaga kang... Pareho lang tayo. Pareho lang. Ikaw. Si Xiao ay mula sa Painting Association, ang punong pintor. Hindi mo ba alam na mas magaling siya kaysa sa gulay mong iyan, 100 beses? Sutang, tuwing gabi, kasama mo ang isang lalaki na hindi makagalaw. Hindi ka ba nalulungkot? Gusto mo bang ang dati mong nobyo para aliwin ka? Shuhui. Sabi ko, bantayan mo ang bibig mo. O baka isang araw, mabugbog ka. Sutang, akala mo dahil lang nag-asawa ka ng isang gulay. Sa tingin mo ba talaga na kaya mong gawing balahibo ng manok na maging badge ng autoridad? Sabi ko sa'yo, ang pheasant ay pheasant. Hindi ito magiging phoenix. Ikaw. Nagtataka ako kung bakit mula sa malayo may narinig akong 2 tao na sumisigaw.
kayo pala. Hoy, sino ka? Pakialam mo ang sarili mo. Aray, aray, aray. Anong akala mo sa sarili mo? Ikaw, bitawan mo siya ngayon din. Alam mo ba kung sino kami? Hindi. At ayaw kong malaman. Pogi. Sutang, ang ganda. Ito ba ang bago mong boy toy? Mukhang yung gulay mula sa pamilyang Wow. Hindi ka na kayang bigyang kasiyahan, kaya lumabas ka para makipag-affair. Lin Xiao, ano bang nasa isip mo? Yan lang ba ang iniisip mo? Oh, tama ako, di ba? Sutang, hindi ko inakalang makipag-break ka sa akin ay makakaapekto ng ganito sa'yo. Hindi lang basta nakipagrelasyon ka sa isang halaman, ngayon nagkaroon ka pa ng masamang bisyo. Ex-boyfriend, ha? Sumang-ayon lang ako ng basta-basta noon. Hindi ko inakalang magiging mantsa ito sa aking record. Ex-boyfriend. Kaya ang bata sa kanyang tiyan ay sa kanya. Shuhui, hindi maaasahan ang aso na mag-produce ng garing. Kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka. Sutang, nagkasala ka lang, di ba? Tulad mo, babaeng walang hiya. Nagkukunwaring malinis. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para sa iyong ama. Ang kapal ng mukha mo, nasaktan ako. Kung hindi ka marunong magsalita, ako na ang magtuturo sa iyo. Ikaw, Lakas ng loob mong galawin ang mga tauhan ko? Teka lang, tawagin ang manager. Palayasin ka niya. Anong nangyayari? Ano yung ingay na yan? Manager, tamang-tama ang dating mo. Itong dalawa, dito mismo sa Yakshang Tower, nagsimula ng away. Palayasin sila ngayon din. Aba, si Mr. Huo. Ano pang hinihintay mo? VIP ako sa hotel na ito. Kung hindi mo sila palalayasin, lahat, magsasampa ako ng reklamo laban sa iyo. Ano? Gusto mo akong palayasin? Hindi, Mr. Huo. Nagbibiro ka siguro. Hindi ako maglalakas loob. Huo, Mr. Wow. Miss Lin. Ito si Mr. Huo ng Huo Group. Ang Yuxiang Tower ay isa sa mga pag-aari ni Mr. Huo. Mr. Wow. Wow Zekhen. Hindi ka ba nasa coma? Ano? So gulay ako? Kaya naglakas loob kang gambalain si Sutang? Hindi. Hindi iyon ang dahilan, Mr. Wow. Ang paraan ng pagsabi ni Huo Zichen yan. Parang sinusuportahan niya ako. May deal ba ang pamilya Huo kamakailan sa pamilya Lin para sa isang proyekto? Oo, Mr. Huo. Ang pamilya Lin ay nakikipag-negotiate sa amin ngayon para sa proyekto ng South City Park. Maghanap ng ibang partner. Hindi ako nagtitiwala sa mga Lin. Hindi, Mr. Wow. Hindi mo magagawa ito. Sutang, pakisalita para sa akin. Huwag kalimutan, lahat ng mayroon ka ngayon ay ibinigay ko. Lin Xiao, sige, sabihin mo sa kanila kung matapang ka. Tingnan natin kung uunahin ka ng pamilya Huo o ako. Paghiwalayin sila. Opo, Ginoo. Mula ngayon, sa Yuxiang Tower, ayoko nang makita ang dalawang ito. Ua. Sige. Narinig niyo ba ang sinabi ni Mr. Huo? Mula ngayon, opisyal na ilalagay ng Yuxiang Tower ang dalawang ito sa blacklist. Hoy, ikaw! Hindi ko akalain na si Wow Zekhen ay talagang majay gising isang araw. Pinabayaan si Sutang na makakuha ng advantage ng wala lang. Hindi pwede. Hindi ko ito palalampasin. Xiao, si Huo Zikhen kanina sobrang lakas manakit. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital muna? Ang talo naman. Mr. Huo, ang galing mo talaga ngayon. Galing? Hindi mo nakita ang mukha ni Lin Xiao na naging berde. Ganyan ka kasaya? Oo naman. Matapos ako bulihin niya ng matagal, ngayon lang ako nakabawi. Bakit ang lungkot ng mukha mo? Ang panlasa mo sa mga nobyo ay hindi talaga maganda. Bata pa ako at walang muwang. Ang ama ng bata ay magulo. Malamang ang IQ ng bata ay hindi rin mataas ng Ano? Hindi mo ba naisip na si Shuhui ang ama ng bata, di ba? Hindi ba siya? PHT. Isang buwan lang kami nagsama, ilang beses lang naghawakan ng kamay. Imposible. Hindi ko rin alam. Sino ang ama? Hindi ko alam. Lunok. Noong nakaraang buwan lang. Nasa Yunting Hot Spring Resort ako. Pumasok sa maling silid. Kasama ang isang lalaki.
Yunting Hot Spring Resort. Oo, ano ang problema? Yunting Hot Spring Resort. Noong panahong iyon, nagkataon na nagpapagaling ako doon. Mukhang kailangan magpadala ng tao para mag-imbestiga. Ano ang mali? Dati mong sinabi na dahil sa injury sa binti ng iyong tatay kaya mo ako pinakasalan dahil kailangan mo ng pera ng madalian. Tama. Maaga pumanaw ang nanay ko. Ang tatay ko nagpalaki sa akin mag-isa. Anyway, kalimutan na natin iyan. Pumunta tayo sa ospital Para saan? para magpatingin ka, syempre. Sinuntok mo ang isang tao. Paano kung makaapekto ito sa sanggol? Parang sinasabi mo na ikaw talaga ang ama. Hindi iyan imposible. Wala. Uy, Maria. Xiao, anong nangyayari? Sabi nila dahil nasaktan mo si Mr. Huo. Bumagsak sa limit down ang stocks ng pamilya Lin. Ngayon, lubog tayo sa utang. Ano? Ma, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Sutang, ilalantad ko ang iyong tunay na kulay at bawiin ang lahat ng sa akin. Ito si Sutang. Ano, buntis si Sutang. Tingnan mo, sinabi ko sa'yong walang mali. Nag-aalala ka sa wala. Mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi. Kailangan kong sabihin, ang pagiging maingat na yan ay bagay sa'yo bilang tatay. Lolo. Oy, Ziken, tapos na ba ang check-up? Bilisan mo at bumalik kasama si Tangtang. Bilisan mo? si. Gusto ni Lolo na bumalik tayo. Tara na. Doktor, yung pasyenteng si Sutang kanina, buntis ba siya? Pribado iyon ng pasyente. Hindi ko iyon maibubunyag. Doktor, nag-aalala lang ako. Pwede bang mag-exception? Paano kung ganito? Ito ay labag sa patakaran. Huwag mag-alala, walang makakaalam. Sutang, oy Sutang, sa oras na ito, baka tulog pa si Wozikhen. Anong nasa tiyan mo? Ay talagang isang. Ikaw si Miss Lin. Sino ka? Ako ang yaya ng pamilya Huo. Ang yaya ng pamilya Wu. Narinig ko may galit si Miss Lin kay Sutang. Sa totoo lang, matagal ko nang nakikita ang babaeng iyan bilang isang sakit sa mata. Oh, Sa totoo lang, alam ko na mula pa noon na siya ay isang kapalit na nobya. Ikaw ang tunay na binibini. At sino ang nakakaalam kaninong bata ang dala niya? well, isang taong may mata sa mga bagay-bagay. Tingnan mo ito. Ako, ang matandang babae, ay makakapagpatunay. Noong mga panahong iyon, hindi pa nagigising ang binata. Sigurado naman, ang sanggol na dala niya ay isang bastardo. Mabuti, sa pamamagitan nito. Tingnan natin kung paano niya itutuloy ang pag-arte. Hindi na kailangan. Lolo, kaya ko itong gawin mag-isa. Tangtang, kailangan mong makinig kay Lolo sa bagay na ito. Narinig ko na ang mga buntis sa mga huling yugto ay may sakit ng likod at pananakit at nanginginig ang kanilang mga binti. Ipakita kay Zichen, matutunan niyon ng mabilis. Ang maraming kasanayan ay hindi masakit. Lolo, talagang abala ako. Alam mo naman. Anong ginagawa mong sobrang busy?
mga bagay-bagay sa kumpanya. Mas importante ba yan kaysa sa asawa mo? Noong buntis ang lola mo, kay tatay mo, wala akong alam. Pinahirapan ko ang lola mo ng sobra. Ngayon na may pagkakataon ka, kailangan mong matuto ng mabuti. Hindi ko akalain na ang dakilang Mr. Hu ay may iwan na walang masabi. Narinig mo yon? Narinig kita. Ganyan dapat. Ang mga kabataan ngayon, walang alam. Hindi naman malaking bagay ang pagbubuntis. Kung hindi ka matuto ng mabuti, ang asawa mo ay maghihirap sa huli. Ano ang tinatawanan mo? Wala. Magpahinga ka na. Kung tuyo ang lalamunan mo, uminom ka ng tubig. Ikaw? Sinabi ni Lolo na mag-practice ako. Magsanay ng ano? Isang masahe. Seryoso ka ba? Ano pa? Hindi. Ayos lang ako. Paano ko hahayaan na ikaw, binata, ang magmasahe sa akin? Paano kung saktan mo ako? Ikaw? Nagrereklamo ka ba talaga? Ako? Talagang hindi kailangan. Tigilan mo na ang katarantaduhan. Pakawalan mo ako. Humiga ka. Hindi ako hihiga. Pababayaan mo ba akong gawin ito o hindi? Kung hindi, aalis na ako. Bakit siya sobrang kalmado? Ang binatang ito ay talagang natuto ng isa o dalawa. Talagang komportable pala. Gumawa ako ng hakbang laban sa pamilya Lin. Ang tatay mo, malapit ng lumaya. Talaga. Oh. Salamat. Bitawan mo. Hindi. Ang ganda ng pagpipinta. Lolo. Sa susunod na buwan, may eksibisyon ng sining sa syudad. Narinig ko na naroon din si Master Zhao. Ipapakilala ka ni Lolo sa kanya. Huwag mong sabihin iyon ang parehong Master Zhao na gustong gawin akong apprentice niya at tumanggi ako. Lolo, hindi na ako sasama sa eksibisyon. Nagpipinta lang ako para sa kasiyahan. Ang pagpipinta mo, mas maganda pa kaysa sa maraming obra ng mga master diyan. Ang babaeng ito, parang may iniinda. Tatay, Mahal ayos na si tatay ngayon. Nagpadala ang asawa mo ng tao para sunduin ako. Pakiusap, pasalamatan mo ang asawa mo para sa akin. talaga? Siya nga pala, ang operasyon sa susunod na linggo ay naka-schedule na. Ang binti ko ay gagaling na. Ang galing. Ang galing, tatay. Tang-tang, huwag kang mag-alala sa akin. Alam kong iniwan mo ang pagpipinta dahil natatakot ka na maalala ko ang nanay mo. Pero lahat kailangang sumulong. Kung gusto mo ito, huwag kang sumuko. Tatay, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan kita sa loob ng ilang araw. Sige, maghihintay ako. Ang pangit mo kapag umiiyak. Ikaw ang pangit. Pangit ang buong pamilya mo. Tumatawa ka pa. Tumigil ka dyan. Ang babaeng iyon, sa wakas ay nagpapakita ng tunay na damdamin. Hey, dati, para sa mga ganitong art show, nanlilimos sila sa akin na ipadala ang aking gawa at hindi pa rin ako nag-abalang pumunta. Ngayong malas ako, ayaw na nilang tumingin. Peste. Kahit medyo mahina ang mood. Pero ang mga stroke ay relax ngunit malakas. Ang negatibong espasyo, may natitira pang alindog. Ilang taon nang hindi nakikita. Ang ganitong masiglang brushwork. Bihira-bihira nga. Master Zhao,
Hindi ba iyon ang veteranong master sa mundo ng Chinese painting? Binibini. Ang painting na ito? Sa'yo ba? Teka, hindi ba ito kay Sutang? Ang painting na iniwan niya dati, pero dahil ayaw na niya, ako na. Tama, ako ang nagpinta. Hindi mo ba sinabi na hindi ka pupunta sa eksibisyon? Nagbago ang isip ko. Hindi pwede. Talaga, ang puso ng babae ay parang karayom sa ilalim ng karagatan. Noong bata ako, ang nanay ko ay nasa paligid pa. Dinadala niya ako sa mga eksibisyon ng sining. Sa sandaling pumasok ako, nararamdaman kong kumalma ang puso ko. Sinasabi na ang eksibisyong ito ay inorganisa ni Master Zhao para kumuha ng mga apprentice. Kumuha ng mga apprentice. Tama. Pero nitong mga nakaraang araw, mukhang si Master Zhao ay mayroon ng apprentice. Ngayon ay dapat niyang ipakilala siya ng formal. Alam mo kung sino ito? Hindi ko alam. Ang pagiging kumpidensyal ay talagang mahusay. Narinig ko na, sa mga pinturang ito, mayroon ding isa, gawa ng kanyang apprentice. Tara na. Ang pinturang ito, mukhang pamilyar, di ba? Pamilyar? Oo. Sa tingin ko ay nagpinta ako ng eksaktong katulad nito. Oh, hindi ba si Mrs. Wow? Nang ahas kang pumunta sa lugar na ganito. Pwede kang pumunta. Bakit hindi ako makakapunta? Nandito ako para suportahan si Master Zhao. Ano ang alam mo? Hindi siya malalaman, di ba? Sutang. Ikaw, isang delivery girl, isang pabayang babae. Ano ang alam mo sa sining? Ang nakatayo dito ay nilalapastangan ang lugar na ito. Umalis ka na rito. Paano mo gusto ang painting na ito? Ang rendering ay sobra-sobra. Ang contrast sa pagitan ng real at abstract ay hindi maayos na na-handle. Kung sasabihin mo ito ay gawa ni Master Zhao, medyo malayo na iyon. Kung gawa ito ng isang estudyante, marami itong diwa. Kaya, ang painting na ito ay dapat gawa ng estudyante ni Master Zhao. Tama. Ang painting na ito, ako ang nagpinta niyan. Ikaw? Tama. Ako ay magiging disipulo ni Master Zhao. Tingnan mo, naniniwala ba ako na ang painting na ito ay ipininta mo o kaya'y umaakyat ang baboy sa puno? Ano ang sinabi mo? Sandali. Naalala ko na. Ang larawang ito. Ako ang nagpinta nito. Parehong-pareho. Ano ang pinagsasabi mo? Parehong-pareho. Tama. Ang larawang ito. Noong una, hindi ko naalala. Mukhang isang lumang draft ko. Kalokohan ang sinasabi mo. Sa tingin mo, ako, ang pangulo ng asosasyon ng sining. Mangungopya ng iyong larawan. Anong ebidensya ang mayroon ka? Naalala ko noon, sinubukan ko maraming iba't ibang paraan. Ang mga linya ng Tagaytay hindi ko nakuha ng tama. Sa katunayan, isang pahinga. Ano ngayon? Maaaring nagkataon lang. Itong si Lin Xiaoxiao, bakit siya masyadong nag-aalala? May mali. Sigurado ka ba na iyo ang larawang ito? Anyway, wala siyang patunay na sa kanya ang larawan. Eksakto, ikaw, base lang sa isang pahinga. Sasabihin na iyo ang larawang ito. Hindi ba pwedeng nadulas lang ang kamay ko? Dahil sinabi mo na iyo ang larawang ito. Tanong ko sa iyo, ang mga bato sa larawang ito, anong pamamaraan ng brush ang ginamit? Tinanong mo ako, at kailangan ko pang sabihin sa iyo. Nakakatawa. Ikaw ang may-ari ng painting na ito. Ngunit hindi mo man lang maipaliwanag ang sarili mong painting. Tigilan mo ang pagpapaikot ng mga bagay. Ako ang nagpinta ng painting na ito. Hindi, malapit nang dumating si Master Zhao. Hindi ko pwedeng hayaang si Sutang. Sirain ito para sa akin. Binatang Wow. Ang babaeng ito, upang mapalapit kay Master Zhao, ay magsasabi ng kahit anong kasinungalingan. May kasaysayan siya. Huwag kang magpaloko. Anong kasaysayan? Sabihin mo sa akin. Lolo? Ginoong Wow, dumating ka sa tamang oras. Itong si Sutang, sinungaling siya. Talaga? Nalinlang ka ni Sutang. Hindi siya, isang mayamang babae. Nagpanggap siya na ako, upang makapag-asawa sa pamilya Wow. Kung hindi, isang delivery girl, isang ligaw na babae, paano siya makakapasok sa pamilya Wow? Ginoong Wow, palayasin mo siya. Ito ba ang ibig mong sabihin? Ginoong Wow. Ikaw. Tungkol sa kasal sa pamamagitan ng kinatawan, alam ko na. Ano? Kasalman o hindi sa pamamagitan ng kinatawan, ang lagi kong pinapahalagahan ay si Tangtang mismo. Pero ikaw, tuso ka,
at kasuklam-suklam. Sa kabutihang palad, hindi kita pinakasalan sa pamilya Huo. Ganoon ba? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang anak na dinadala ni Sutang ay hindi galing sa pamilya Wu, ang batang iyon? Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na ang anak na dinadala ni Sutang ay anak sa labas. Lin Xiaoxiao, tumahimik ka! Binibining Lin, alam mo ba kung ano ang iyong sinasabi? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang tanungin mismo. Manggahas ba siyang sabihin na ang anak sa kanyang tiyan ay kay Wu Zikhen? Paano malalaman ni Lin Xiaoxiao? Ano? Masyadong takot para magsalita. May konsyensya. Tama na! Ginoong Wu, maniwala ka sa akin. Ang bata sa tiyan ni Sutang ay hindi iyong anak. Sapat na! Sige. Wala sa inyo ang naniniwala sa akin, di ba? May saksi ako. Jiang Ma. Zhang Maria, matagal ka nang nagtatrabaho para sa pamilyang Wu. Sabihin mo sa amin, ano ang nakita mo? Nakita ko ang batang ginang ilang gabi palihim na lumalabas. At narinig ko rin siyang kausap sa telepono ng ibang lalaki. Zhang Ma, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Kung naglakas loob kang gawin iyon, hindi mo mapipigilan ng iba na magsalita. Sutang, ano pa ang masasabi mo? Mayroon pa akong ebidensya. Ang bata sa tiyan niya ay naisip bago ang binatang Panginoon magising. Si Sutang ay asawa ko. Ang bata sa tiyan niya. Kung sa akin man o hindi. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi mo lugar magchismis. Sa panahon ng pagsubok, makikita mo kung sino ang tunay. Sutang, hindi masama. Nasa kamay mo si Wu Zikhen. Pero, ang peke ay peke lang. Kaya mo bang mag-paternity test? Oh, natatakot ka. Hindi mo talaga kaya. Gagawin natin. Lolo, Dahil gusto nila, makikisabay tayo. Anak, huwag kang mag-alala. Pinagkakatiwalaan ka ni Lolo. Kapag nalaman ni Lolo na ang bata ay hindi kay Huo Sichen. Kumusta? Sa ospital, mayroon ba kayong sample ng apo sa batas ko at kay Ziken? Magpa-urgent paternity test at ipadala? May tao palang nangahas na tanungin ang aking apo sa tuhod. huwag kang mag-alala. May paraan si Lolo. Okay, Sutang, tapos ka na. Miss Lynn, nagkakalat ka ng ganyang chismis tungkol sa reputasyon ng manugang kong babae. Lakas loob ka ba makipagpustahan sa akin? Postahan. Kung ang pagsusuri ay magpapakita na ang batang ito ay isang Huo, ano ang gagawin mo? Kung ito ay anak ng Wu, aalis ako ng Jiangcheng ng tuluyan. Kung hindi, kung gayon si Sutang, dapat umalis agad ng Jiangcheng at ibito ang titulo bilang Mrs. Wu sa akin. Lin Xiaoxiao, sobra ka na. Ano? Si Sutang ay walang lakas ng loob. Hindi ba nagmamagaling ka lang kanina? Sutang, huwag mong sabihing natatakot ka. dahil nandito si Lolo, magiging maayos ang lahat. Tatanggapin ko ang taya. Pero bago iyan, gusto kong tanungin si Jiang Ma ng isang katanungan. Sabi mo, nakita mo ako ng ilang beses sa labas kasama ang isang tao. Ano ang eksaktong petsa, oras, at lugar? Hindi ko maalala. Ano bang dahilan para sabihin mong niloloko kita? Itong tanga. Sutang, tigilan mo na. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, saka natin makikita kung matigas ka pa rin ang ulo. Tama. Saka, ang bata sa kanyang tiyan ay tiyak na hindi sa binata. Dumating na ang ulat ng pagsusuri. Ziken, pumunta ka sa pintuan at kunin mo. Siya. Sutang, hindi pa huli para umatras ngayon. Kung aalis ka ngayon, mas mabuti pa kaysa palayasin sa harap ng lahat. Mas marangal, hindi ba? Mas mabuting mag-alala ka sa sarili mo. E di maghihintay tayo. Lolo, lumabas na ang resulta. Sinabi ko sa'yo na siya ay nagdadalang tao, isang anak sa labas. Hindi ka naniwala sa akin. Sinabi ko na sa'yo eh. Paano na ang kanyang tiyan ay naglalaman ng anak ng batang master? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Sutang, ang pusta ay pusta. Ngayon, dalhin mo ang nasa iyong tiyan. At umalis ka na agad sa Jiangcheng. At bitawan mo ang posisyon bilang Mrs. Wu sa akin.
Tama iyan. Isang babaeng ganyan ang kasamaan ng moral ay hindi karapat-dapat maging ang batang mistress ng pamilya Huo. Master Huo, Ang aking apo sa tuhod, naglakas loob ka bang siraan? Idilat mo ang iyong mga mata at tumingin ng mabuti. Paano naging posible iyon? Paano nangyari ito? Ano ang mali? Imposible. Ang dinadala ni Sutang. Paano naging anak ni Wozikhen? Lolo, Huwag kang magsalita. Alam ko. Ang ulat na ito ay peke. Lin Xiao, nagiging hindi makatuwiran ka, may hangganan iyan. Ako ba'y hindi makatwiran? Ang resultang ito ay ganap na peke. Humihingi ako ng muling pagsusuri. Ginang, Zhang, 20 taon ka nang nasa pamilya Huo. Noong wala kang tirahan sa lansangan, binigyan kita ng pagkain. Sa pamilya Huo, nahanap mo ang isang tahanan. Noong una, binigyan kita ng pagkakataon. Hindi ko inaasahan na magpapatuloy kang matigas ang ulo at walang pagsisisi. Ginoo, nagkamali ako. Pakibigyan ako ng isa pang pagkakataon. Si Miss Lin ang may sala. Siya ang nag-utos sa akin. Nagpadala siya ng pera sa akin para i-frame ang batang ginang. Wala ako sa tamang pag-iisip. Maawa ka sa akin. Ginoo, nakikiusap ako. Anong kalokohan yan? Ako? Magsinungaling? Ang transfer records na ibinigay mo sa akin nandito pa. Maniwala ka man o hindi, ipapakita ko sa lahat. Huwag mo siyang pakinggan. Siya ay isang kasambahay lamang sa pamilya Wu. Ang kanyang mga salita, pinaniniwalaan mo talaga. Tama na. Umalis ka dito. Lin Xiao, oras na para ayusin ang iyong account. Ako ay disipulo ni Master Zhao. Gusto kong makita kung sino ang magtatangkang galawin ako. Sino ang magtatangkang galawin ang disipulo ko? Master Zhao, nandito ka na. siya yun. Anong nangyayari? Master Zhao. Siya iyon. Hindi lang niya inakusahan ang painting ko, na kopya. Kundi sinabi rin niya, na palalayasin niya ako sa Jiangcheng. Hanggat ako, ay unang magsalita ng masama kay Sutang. Tiyak na si Master Zhao, ay kakampihan ako. Paano maglakas loob may tao na mambubuli sa apprentice ko ng ganito? Kumusta, Guru Zhao? Ikaw, kayo. Bata, ikaw pala. Mukhang hindi ako nagkamali sa'yo noong nakaraan. Noon, sinabi ko na gusto kitang kunin bilang apprentice ko. Pero ikaw, tumanggi ka talaga. Hindi ko inakala na makikita kita rito. Ano? Master Zhao, gustong kunin siya bilang apprentice. At tumanggi siya. May talent ka ba? Noon, pakiramdam ko hindi ako sapat. Bata, nagtago ka ng marami, di ba? Master Zhao, ito ba ang apprentice mo? Oo. Ilang araw ang nakalipas. Nakita ko ang painting niya. At ano sa tingin mo? Talagang mayroong itong bakas mo mula noon. Kayo dalawa. Anong nangyayari? Wala naman. Master Zhao, siya iyon. Inakusahan niya lang ako, na sinasabi na ang painting ko, ay hindi gawa sa akin. Ang ibig mong sabihin, itong bata? Bata? Baka mayroong hindi pagkakaunawaan dito? Hindi naman talaga yon misunderstanding. Nagtanong lang ako kay Miss Lin ilang katanungan tungkol sa pagpipinta, at wala siyang nasagot kahit isa. Kahit sino ay magdududa. Nagseselos ka lang, na ang painting ko, ay nakatawag pansin kay Master Zhang. Bukod pa riyan, ang teknik ko, ay sumangguni lang sa ilang, mga sinaunang painting. Iyon ba ay dapat banggitin? Mga sinaunang teknik sa pagpipinta? Kaninong sinaunang painting? Sabihin mo sa akin. Ako, hindi ko maalala. Master Zhao, ito, talagang mahirap bigyang katwiran. Master Zhao, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Ako, kinakabahan lang sandali. Nakalimutan ko. Paano ang iba? Tiyak na mayroon ka iba pang draft, di ba? Ano ang gusto mo? Master Zhao, sa palagay ko tiyak na mayroon ka iba pa niyang mga painting. Pwede ba akong tumingin? Bakit ko ipapakita sa iyo? Master Zhao, hindi masamang tumingin. Ang tunay na ginto hindi natatakot sa apoy. Ito ay ilang araw ang nakalipas. Ang practice sketches na ipinakita niya sa akin. Master Zhao, ang mga ito, sigurado ka ba ay iginuhit ni Lin Xiaoxiao? Ano ang problema? Isang rejected draft hindi gaanong nagpapakita. Ngunit sa dami ng mga photos, ang pagkakalagay ng blank spaces at ang aking ugali ay eksaktong pareho. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang inspirasyon ng mga drawing na ito mula kanino? Ako, hindi. Hindi ko basta ma-admit. Huwag mo akong sir-on. Sinasabi mo na sa iyo ang mga drawing na ito. May ebidensya ka ba? Master Zhao, pakitingnan, ito ang aking gawa. May timestamp ito. Pwede mong ikumpara sila isa-isa. Tingnan mo,
Tingnan mo kung may plagiarism. Hindi. Guro, paki-explain po. Hindi mo na kailangang mag-explain. Mali ako. Nagkamali ako ng paghusga sa'yo. Ang sining ng pagpipinta. Ang isang bagay na hindi mo dapat gawin ay pagnanakaw. Sa kabutihang palad, hindi kita opisyal na tinanggap bilang alagad. Ikaw, umalis ka na lang. Guro Zhao, hindi mo to pwedeng gawin. Mali ako, hindi ko na uulitin. Tara na. Bitawan mo ako. Babae. Noong sinabi kong tatanggapin kita bilang alagad, tumanggi ka. Ngayon, tatanungin kita ulit. Gusto mo ba maging alagad ko? Babae, kung gusto mo bumalik sa mundo ng sining, Guro Zhao ang pinakamaganda mong pag-asa. Siya ang iyong guro, kung tutuusin. Kumusta, guro? Mabuti. Magaling. Sa ibang araw, tiyak na magdaraos ako ng handaan para sa seremonya ng pagtanggap. Mr. Huo, kayong lahat dapat pumunta. Siyempre. Guro Zhao, hahatid kita sa labas. Si, Tara na, uuwi na rin tayo. Lolo, salamat sa lahat ngayong araw. Bakit mo ako pinasasalamatan? Siyempre, para sa ulat ng pagtatasa na inihanda mo ng maaga ngayong araw. Kung hindi, wala akong ideya kung ano ang mangyayari. Anong ulat ng pagtatasa? Lolo? Ang ulat ng pagtatasa na ito, hindi ba ikaw ang nag-ayos? Zichen, hindi ba ikaw mismo ang Lolo, lalabas kami sandali. Sandali lang. Kumpirmado na ang ugnayan ng magulang at anak, 99.9%. Uy, Ginoong Huo. Ang surveillance footage na pinatingnan mo sa akin ay naipadala na sa email mo. Sige. Anong surveillance footage? Ang surveillance footage mula sa Yunting Hot Spring Club. Tama. Noong araw na iyon. Ako tumakbo lang palabas ng ganito. Medyo cute. At kaya, yung tao noong gabing iyon ay ikaw. Si Wei. Anong tinawag niya? Uy, Shuhui, sabihin mo na. Gusto ko lang sabihin sa'yo, mali ako dati. Kung gusto mo, pwede tayong magsimulang muli. Shuhui, baliw ka ba? Makinig ka. Ang nakaraan, matagal ko nang nakalimutan. Ngayon, may asawa na ako. Huwag na huwag mong istorbohin ang buhay ko. Umalis ka na. Ano ang pinagtatawanan mo? Wala. Sino naman ito ngayon? Mensahe ng tatay ko. Tatay, kumusta? Naging maayos ba ang operasyon? Matagumpay. Sabi ng doktor, naging maayos ang lahat. Ang galing. Huwag kang mag-alala. Naghanda ako sa bahay ng mesa na puno ng pagkain. Ikaw at ang manugang ko at ang nakatatanda sa mga kamag-anak, kailangan kayong pumunta. Pupunta kami, tatay. Anong problema? Sinong may sabi sa'yo na tawagin siyang tatay? Anong masama sa pagtawag sa kanya ng tatay? Ang anak mo sa hinaharap ay tatawag din sa akin ng tatay, not si. Salamat. Para saan? Salamat. Sa pagtulong sa tatay ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya makakaalis ng Lin pamilya ng ganoon kabilis at hindi makakaiwas ng ganoon kabilis. Kahit na, lahat ay dahil sa'yo. Talaga? Kung gayon, paano mo ako pasasalamatan? Ah. Pasasalamat lang? Tama na. Hindi masama. Anong ibig sabihin ng hindi masama? Lolo. Kaya ka pala nagtatago sa isang matanda tulad ko? Ganun pala yon? Lolo, kami ay. Mga kabataan, naiintindihan ko. Babae, para ipagdiwang ang pagiging alagad ni Master Zhao, ako ay naghanda ng regalo para sa iyo. Regalo? Tama, yung gallery sa silangan ng lungsod. Binili ko ito. Simula ngayon, sa iyo na ito. Lolo, sobrang generous. Ikaw ang manugang na babae ng pamilya Huo at alagad ni Master Zhao. Anong masama sa pagmamayari ng gallery? Bukod dito, Zichen ay naghanda na ng regalo mas maaga pa sa akin. Sige, hindi na ako makikialam sa inyong dalawa. Ano ito? Buksan mo at tingnan. Ikaw. Nag-set up ka ng studio para sa akin. Hindi mo ba gusto magpinta? Simula ngayon, pwede ka nang magpinta sa sarili mong studio.
Sa totoo lang, may isa pang surprise. Sutang, pakasalan mo ba ako? Simula ngayon, hindi ka nakapalit ng kahit sino. Ikaw ang pinakamamahal kong asawa.